Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So again, magandang gabi. Welcome ulit sa ating live stream. Carl Loyola YouTube. Carl Loyola YouTube and then Carl Loyola TikTok. And then yun nga po, 2 araw ko nawala kasi na-busy tayo ng mga nagdaang 2 araw. So yeah, we're back. We're back and yun, ang daming issues, no? And the Miss Universe 2025 ngayon, full of official statement talaga sila. Kasi parang every year na lang talaga may puksaan, hindi lang puksaan ng candidates, kundi puksaan din ng, ng mga pageant medias na naando, ng mga vloggers, and syempre, ng mga leaders ng organization. So, kanya-kanya silang mga official statement. At din rin ng mga national director ng bawat bansa. No? Ayan, sabi ni Direct Award. Na-award daw, nakita ko naman yung video kanila lang, pero parang award na parang naglalandian lang naman sila, parang naghaharutan lang naman sila. So, mamaya papaliwanag natin kung ano yung konteksto ng video. But yes, sa mga nagtatanong, swimsuit competition po bukas November 14. Hindi ko lang alam kung anong oras. Pero kung may idea kayo kung anong oras dyan, kung anong oras bukas yung swimsuit show. Kasi nasa Pattaya na sila doon na ngayon, but it's November 14 tomorrow. Anong ganap today? Wala naman atang ganap today, no? Aside dun sa mga walang katapusang dinner, walang katapusang arrival. Kasi para puro arrival lang nakikita natin, no. Kanina parang nag-activities. Sumakay sila dun sa racing cart, tapos eto dinner na ulit. So wala namang as in ganap na iskora na ganap. Pero bukas nga yung may score siguro yun, scoring event na swimsuit show na sa Pattaya rin naman magaganap. So, what can you say about Atisa daw? So far, no, busog na busog ang ating mga mata sa mga pinapakita ni Atisa. Yung last live natin, yan, so far, so good naman tayo. But, after noon, nung nawala na tayo sa live, then nakita pa rin naman natin si Atisa, nandiyan pa rin naman. So, ayun, continuous pa rin naman ang ating Reyna. And, ganun pa din, kung ang gusto nyo malaman yung kung sa styling niya, ganoon pa rin naman ang pinapakita niya. Talaga may directions or direktiba ang kanyang styling, no? Kasi nga, talaga nandun lang siya sa mga super plain, minimalist. Pero may isa akong gustong styling niya, yung nag-carnival sila. Kasi parang tumugma dun sa pupuntahan nila. Yung colorful, yung ano niya, yung dress niya, no? Tapos, while si Atisa, minimalist, na simple lang. Yung iba naman, sobrang garbo, no? Na parang wala na sa event. But yes! So, ayan, sagot na tayo ng question. Nagmamadali. Nagmamadali, no? Anyway, singit ko lang pala kahapon. Kahapon nangyari ng send-off ni Cyril Payumo and ni Chelsea Fernandez. Sila ang huling 2 Philippine delegates na lalaban for the Philippines. Lalaban sa itong Philippine Sash, yes, for the Philippines next month. So tuloy-tuloy na, kasado na ang Miss Charm na mangyayari sa December 13, Vietnam din, at December 20 naman si Chelsea Fernandez. Sabay sila nga alis November 27, same venue, Vietnam. So titingnan natin kung mapupuksa ba nila ang Vietnam curse. Diba kasi nga mayroon tayo na tawag na nasumpa sa Vietnam na mga Philippine delegates na lumalaban sa Vietnam, hindi nga daw nananalo. But yeah, let's see for these 2 kung mapupuksa nila yon. Kasabay na nila send off kahapon si Maiko, kalimutan ko yung last name. Basta si Maiko nalalaban din sa Mill International Pageant na gaganapin rin sa Thailand, Man of the Year. November naman din ata si Maiko yung fight niya. Parang last week of November. So, sabay-sabay silang 3. Sila yung mga huling Philippine delegates na lalaban. What time ang swimsuit? Hindi ko rin sure. Abang-abang lang din ako kung ano makita ko mamaya sa social media. Pero, baka nga umaga yan, no? May idea ba kayo kung anong oras bukas yung swimsuit?
para maabangan natin kasi baka umaga pala, no, tapos tulog tayong lahat. Era, anong oras, Era? After na magkasunod na nasa Thailand ang mga pageant sa December, Vietnam naman ang eksena. Correct, no? Vietnam naman tayo next year, no? Syempre excited din ako sa Miss Charm tsaka sa Miss Cosmo, especially sa Miss Cosmo nga. Yun nga, lakas din kasi ni Chelsea Fernandez. Diba? Sabi ko nga din last time na supportahan din natin si Chelsea kasi nga lakas ng pambato natin this time. Although alam naman na natin ang nangyari sa Cosmo last year, but yeah, still Chelsea Fernandez deserve niya pa rin ng support. Miru Minimir na si Thailand sa MI. Oo talaga, hindi ko pa ito nasusubaybayan eh. Nakatutok ako sa sa MU. Pag may time ako, ang binabasa ko, yung mga about sa MU, ganyan. Para makasagap lang din ng mga ideas, ganyan. Okay, masasabi po sa inventong kwento ni Adam kay Atisa. Sige, pag-usapan natin to. Ito yung pinaka-latest ngayon eh, na nabunot eh, na issues. Pati si Adam no, napupuksa, pati yung mga ganaps niya doon. But yung, kung nakita ko yung kanina yung video, nakita ko naman siya, parang naglalandian lang din naman sila. Parang alam mo yun, landi-landian lang naman. Si Adam kasi din minsan hindi rin naman niya mapigil yung sarili niya, yung kung ano-ano rin nasasabi na minsan wala na sa hugot. So siguro si Atisa, ganun din. Feeling ko lang naglalandian lang naman sila. Parang karutan lang. Pero wala naman siyang minimin talaga. Napuksada naman si Adam, no? What time po swimsuit bukas? Wala rin akong alam. Aabang-abang pa ako. Pero guys, yung voting sa tuloy-tuloy pa rin siya. So again, nandito siya sa cellphone ko. Vote for the Philippines in the following categories. Ang dami ulit categories. Beautiful people behind the crown, most photogenic, people's choice, Miss Congeniality, best skin, best in evening gown, at best in national costume. Ang dami, no? Pati yung Congeniality, no? Ano rin siya? Botohan. Pero may botohan ata dito para umakyat sa semi. So, kung ano yung pinakamahalaga ditong votings, yun, yung kung sino yung aakyat. Kaya siguro dun tayo magfo-focus. Ayan, sabi ni Adi tsaka ni JR, 4 p.m. sa Bangkok. So, 5 p.m. sa Manila. Ayan, thank you so much ha sa mga naglagay ng info dito. Guys, again, swimsuit show bukas, 5 p.m. Manila time. Live. MGI ang magla-live na, no? MGI YouTube. After pala bukas ng swimsuit, closed door interview naman daw nila sa Saturday, sabi ni Era. O, ayun, sunod pala. But yeah, again, 5 p.m. tomorrow. Sabi naman ni Sakura, iba po ang harutan. Iba po ang harutan. Si Adam kasi sobrang taklesa, may masabi lang. Yun nga din ang concern kay Adam nga. Minsan sabihin nga natin na yun nga taklesa, matabilang bibig. Pero sa end ko, sa ano ko lang parang harutan lang, mga simpleng harutan lang naman ng magkakilala, ganyan. Pero ewan ko, depende sa inyo kung paano niyo siya titingnan. Pero again nga, sa akin nga, hindi naman siya big deal or issue kasi nga, kay at least dapat tayo nakafocus. Hindi naman sa puksaan ng mga vloggers or puksaan ng leaders. Pero kung paano niyo siya tinitingnan, go lang. Taray ni Atisa na wala pang natko sa evening gown. Number 1 agad si Atisa. Sang number 1 sa mga hot picks pa din, Era. Sa mga latest hot picks. After ng swimsuit show, so dito na ulit tayo magkakaalaman kasi scored event to. So dito natin malalaman kung paano sila maglakad, magpasarela. So after nito, for sure marami ulit maglalabasan ng mga hot picks. Pero as of now, konti lang talaga sila naglalaban, no? Parang konti lang silang babantayan mo. Parang ngayon nga nakikita ko pa rin 3 lang sila eh. Si Thailand, kasi nawala ng iba eh. Si Thailand, si Venezuela, si Philippines. Parang silang 3 lang din naman na naglalaban-laban dyan eh. Kayo ba? Feeling nyo, silang 3 pa rin ba? Kasi parang nawali na talaga yung iba para sa akin. Yung mga binabantayan natin, parang silang 3 pa din. Pero bukas tignan natin ha. Kaya nga sa mga nagtatanong kung may El Tocuyo ba. Mukhang wala naman may El Tocuyo.
Kasi wala ka namang ibang babantayan kundi sila din. Top 30 yung pipiliin, napakadami ng top 30. So baka wala talaga Mel Tukuyo. Ipipilit nila si Mexico naman, si Dexter, sabi niya. Si Mexico papasok talaga yan, pero yung top 5. Sige, tingnan natin, baka nga ipilit. Speaking of Mexico, dumating na rin pala si Mario sa Thailand. At super fresh na pala, no? Kasi sa picture, parang mukha ng oldies. Pero, yun, yung dumating siya sa Thailand, mukha naman siyang fresh. Mukha daddy. Daddy na fresh. Mukha siyang mabait. Magaan nga daw ang aura. No wonder kaya wala siya sa hotpicks ng Latin pages kasi paulit-ulit lahat ng palettes niya. No pasabog. Sabi ni RJ. Galit na galit naman si RJ. Paulit-ulit lang daw ang palettes niya. Referring kay Atisa ka ba, RJ? No pasabog. Paano bang pasabog ang gusto mo, RJ? Gusto mo ba yung kakain lang tapos pang prelims gown na? I think kailangan ni Atisa energy, fierce, ganon. Sabi ulit ni Maxine. Diyos ko si Maxine. Ilang day na tayo. Pang ilang days na tayo. 1 linggo na lang. Kasi Biyernes yung finals. Bukas Biyernes na. So 1 linggo na lang. Ayun pa rin ang problema ni Maxine. Energy, fierce, ganon. Gusto niya pa rin ng fierce. Ako wala. Wala akong ibang babaguhin kay Atisa. Yun na yun. Ayokong pilitin ng tao. Kunyari, ikaw, ganyan ka talaga, ganyan ang personality mo. Tapos biglang sasabihin, kailangan fierce ka, be. Kailangan energy, Yun na yun. Kasi lahat na talaga pinapakita niya, nilalaban na niya tayo. Yun na yun. Pa-explain po bakit may MU Latina pa ulit-ulit na tayo dito, Cairo. Cairo, nasan ka nung mga unang live ko? Pero yun nga, Miss Universe Latina, ang representation niya yung identity ng buong Latin communities sa buong mundo. Kasi iba-iba nga ang mga Latin countries. Or I mean, iba-iba yung mga Latino-Latina, kalat sila sa buong mundo. So, identity yung i-represent niya kasi wala namang countryng Latina. Kaya nga yung sash niya, Miss Universe Latina. What is your thought about na puro Latina mga judges? Wala choice nila yun. Jean Paganet, nangyayari talaga siya. Yung mga ganyan, yung mga, sige sabihin na natin, puro Latina. Nangyayari talaga siya kasi minsan ang judging panel nado-dominate naman ng mga Pilipino din eh. Naalala nyo, minsan sa judging panel may 3 Pilipino or 4 or 2, wala rin naman nagre-reklamo. For example, in 2018, dominated siya ng mga Filipino judges. Hindi naman din nagreklamo ang mga Latin communities. Wala, nangyayari talaga siya. May mga edition talagang dominated siya ng mga gantong nationalities. But let's see na lang sa finals kung yung makokoronahan ba nila ay yung talagang performer from the start. Or talagang alam mo yun, visible. Talagang nandyan siya simula nung una. Kaya siya yung nanalo. Pero yun, hindi natin makokontrol yun kung puro Latin yung mga judges Kasi decisions nila yun. Especially yung mga higher ups ng Miss Universe ngayon, puro Latin talaga. Latino, yan. So, huhugot din talaga sila ng judging panel dun sa region nila. Pero maganda yon na puro Latin yung mga judges kasi ayun nga, kung mananalo si Atisa, merit talaga kay Atisa yon. Hindi dahil dominated ng mga Filipino judges yung judging sa finals. So napakalaking accomplishments. Kasi walang bias for the Philippines. Totoo po ba mapapalitan si Raul? Hindi ko alam. Hanggang walang kumpirmasyon, edi walang official na palitang magaganap. Pero naririnig ko na yan, ito lang sabi ko, diba? Kakapalit lang na ganito, ba't papalit na naman ng ganyan? Lance, oras sa swimsuit bukas, 5 p.m. Manila time. May chance bang TPN na bumili ng MU? Sabi ni Dexter. Pwede, pero nagbigay ba sila ng hint or ng interest na sila or gusto nila? Panigurado, binabantayan din niya ng TPN Sana makatap 5 si Atisa, sabi ni Maxine. Ano na po, update ni Mario and Victoria. Oo nga, no? So ito, recently, hinahanap si Victoria sa mga events.
Kasi hindi nga talaga siya visible. Nakita lang natin si Victoria, siguro yung sashing. Tsaka yung, ayun nga, yung sashing, tapos nag-walk out pa. Tapos nagpakita ulit. Tapos after nun, wala na. No? So, hindi visible si Victoria. Madalas natin nakikita si Emma. Ilang beses na si Emma nandyan eh. Nag-host pa nga siya ng mga activities wherein dapat si Victoria yung visible na mag-host kasi nga siya yung reigning Miss Universe pero ang nangyayari si Emma. So siguro ang siste dito kasi nga si Victoria nanalo siya dun sa organization nila Mario kung saan sila yung magkakaalyado. Now, sinawat since siya yung namamahala ngayon, siya yung pumondo para matuloy itong Miss Universe event sa Thailand. So sinawat na mga kinukuha niya rin naman tao, yung mga dandun sa side niya, yung mga kaalyado niya ba, kumbaga. Kaya si Emma, yung reigning queen niya dun sa pageant na MGI, so siya yung visible sa mga events. Malamang, baka hindi niya kinukuha si Victoria or hindi sila nag-uusap na Victoria, ikaw mag-host dito since ikaw yung reigning queen, ganyan. So baka hindi sila nag-uusap talaga. At malamang kaya hindi sila nag-uusap ay gawa nga nung nangyari last time, nung day 2. And syempre, ito nga si Victoria, kaalyado kasi sa kabilang side nila Mario. Kaya kung may mga kukuning tao talaga, mas uunahin talaga yung sa side nung mismong nag-oorganisa. May bagong candidate ng MU ngayon, Carl. Oo, sporty. Pero ako naman ayoko nang itakal din yan kasi unang-una hindi naman si Adam yung candidate. So, focus tayo kay Atisa. Tsaka wala nangyayari talaga yung mga ganong banatan, biruan. Puro kayo say mo kay Adam Henato, ha? Patahimikan na natin si Adam. Kuya Carl, anong say mo sa votings na konti lang na percent tapos judge ang mataas na percent? Prince, say mo sa voting na konti lang na percent tapos sa judge ang mataas na percent. Ganun talaga. Ako okay lang, Prince. Pero hindi ko alam yan, ha. Sa'yo ko lang nalaman. Pero ganun naman kasi talaga dapat ang votings, konting percent lang, dapat nasa judges pa rin. Kung nagmamatter talaga yung judging score, ha. Mag-vote na lang kayo, puro kayo ata. Guys, yung votings, again, may free votings, ha. Ano nyo lang, huwag nyo lang i-skip yung ads, manood lang kayo. Pero kung may panggastos din naman, bakit hindi? Pwede din. But yeah, yung votings naman, yung category, dun na lang siguro mag-focus sa category kung saan uusad yung pambato. Kasi pwedeng manalo ka ng Best in Nat Cause, Best Miss Congeniality, or People's Choice or what. Pero pag hindi ka naman umusad, wala din. Nabasa ko kuya sa post sa FB. Sige, tingnan ko mamaya. Pero kung ganun, dapat talaga judging score or yung score ng judges yung mataas. Dapat yung voting counting lang, konti lang talaga. As of now, sino top 5 po? Wala pa din. Wala pa. Pero yung top 3 ngayon, mukha talagang top 3 ngayon na naglalaban lang Venezuela, Philippines, and Thailand. Silang tatlo lang. The rest kasi, the rest parang, ewan ko, minsan wali, minsan nandyan. Yung iba parang ano na lang, lilitaw na lang bigla. Minsan yung parang, alam mo yun, minsan di mo maramdaman yung iba. Pero ang pinaka, ano talaga ngayon, pag sa social media, kasi social media lang naman tayo nakaabang, wala naman tayo dun sa live. Sa social media, ang pinaka ano talaga, visible lagi, yun nga, Philippines, Thailand, and Venezuela. Silang tatlo. Sabi ni Paolo Chinito, yung iba filler lang. Oo. Pero may ganap din naman yung iba. Kumbaga minsan makikita mo naman sila. Ay parang okay din to For example, ito kanina nakita ko sa Turks and Caicos. Parang bubulaga na ngayon sa Turks and Caicos. Pero parang hanggang doon na lang, hindi siya yung aabangan mo talaga. Si Chile parang nawawala na din. Sa Ecuador, wali na din. Sino pa? Colombia, parang minsan nandyan, minsan wala din. Silang tatlo lang, talaga, ganun. Kaya nga, hindi mo siya masasabi. Parang yung MU ngayon, parang hindi siya yung katulad ng mga MU edition dati, na ang daming malalakas.
na sasabihin natin, ay si ganito pwede pa pala to. Ay si ganito pwede pang pumasok. Pero yung ngayon parang sila-sila lang din na nandyan. Kaya sabi ko kanina, mukhang wala naman may El Tocuyo. Ang top 3 naman is Sporty, Turkey, Mexico, and Adam. Si Turkey, no? Turkey, na dating Turkey, umingay ang pangalan, no? Si Coat, ang layo sa mga pick na nilalabas. Actually, dito ko lang din napagtanto, Paolo Chinito. Si Coat, diba? Kaya nawala na rin siya sa akin. Pero yun nga, sabi ko lang naman kanina, 3 pa lang naman yun, 5 naman ang kailangan sa top 5. So, agawan na lang sila sa mga spot nila. Doon sa 2 spot, agawan na lang sila. RJ, pakiblock si RJ Basher yan. Talaga ba? Hindi ko alam. Okay lang yun pang engagement din. Prince, salamat. magbigay ng comment. Eme lang yun, salamat. Carl, puksahin mo sa Adam. Hindi po, okay naman kami. Tsaka guys, nangyayari talaga yun, yung mga ganong banat, yung mga biro-biro ang banat. Kasi nga, diba, nagko-cover din naman ako. Minsan talaga, nagkakaganon-ganon kami. Ayun, yung ganon-ganong banat ba? Na sinabi ko na lang, nagpahinga ka na lang, yung mga ganon. Nagkakaroon talaga kami ng mga ganong komento minsan pag nagkakalandian, nagkakabanata. Nagkataon lang yung kay Adam, ito na naman, na-feature na naman sa social media, yan, pinakalat din sa TikTok, ganyan, sa pick-up ng lahat. Kaya ngayon, naging issue. Pero wala namang iba siyang ibig sabihin doon or intention. Venezuela daw ang ganda, sabi ni your girl, Sherdev. Ang nagiging issues lang or concern ngayon kay Venezuela, no, parang minsan nakakaumay na. Yung parang lagi siyang laban na laban. Yun nga, sabi natin, pageant pati, di ba? Parang laging ayos na ayos. Yun nga, banat na banat ang mukha. Same sila ni Thailand, banat na banat ang mukha, parehas. Kasi yun nga, laging ayos na ayos. Parang nito lang kahapon ata, yun yung gown na gown siya, na may ano pa, na may cape, or kanina ata yun. Yung so super gown siya, tapos yung event nila parang hindi na akma dun sa suot niya. So ayun, masyado siyang ayos na ayos lagi. Yun lang yung concern kay Venezuela. Pero maganda naman yung ginagawa niyang strategy gano'n. Kasi napansin talaga siya. Ayan, katulad natin ngayon, pinag-uusapan natin siya. Nandun siya sa top 3 natin. Ito yung mukhang kalaban kasi lagi siyang ayos na ayos. Yes, minsan parang tita na, sabi ni Herbie Boer. Diba, yun nga. Actually, tita naman talaga. Ang alam ko nga medyo nakis na to eh. So, medyo nasa age, nasa age na side. Parang 30 plus na rin ata or what. Basta medyo nasa matured side na siya. So, ayun, masyado siyang laban na laban lagi. Tapos, recently, na-issue siya na may glam team daw siya. Na may glam team nga ito sa Venezuela na may nag-aayos sa kanya. Kaya laging plakado, ang ayos lagi ng buhok. Talagang ang ganda ng forma kasi nga may nag-aayos. Tapos recently lang din, siguro mukhang nakatunog na i-issue na siya may glam team niya. Bilang nag-iba na yung ayos ng makeup. Tapos, baka daw wala ng glam team. Ganun yung issue sa kanya ngayon. So, 25 pa lang daw si Bene. O yun, bagets pa rin naman palang 25, pero mukha ng tita. So, sobrang banat na kasi ng mukha. Thailand naman daw, ako gusto ko lang din yung strategy ni Thailand ngayon kasi nga, hindi na siya yung masyadong pabida, alam mo yun. Hindi na siya yung makikitaan ng pabida masyado, pabongga. Mas makikitaan ng pabongga or pabida ngayon si Venezuela. Si Mexico pwede na rin umakyat sa pabida or pabongga. Pero buta na lang talaga sa Thailand, nandyan lang din siya. Ang issue naman kay Thailand, mukhang kailangan niya ng tulog. Mukhang parehas kami ni Thailand na mukhang kailangan namin ng tulog. Kasi minsan, katulad nito lang recently, naka-yellow siya, bright yellow yung suot niya. Pero mukha pa rin siyang pagod na. Mukhang parehas kami na mukhang kulang ng tulog or mukhang pagod. Pero, syempre nga, nandiyan pa rin yung si Thailand. Parang pasuko na si Vina. O parang gano'n, no? Parang hindi mo na siya makitaan na parang bida-bida siya araw-araw. O baka nga nag-lie-low lang. Low-key ka lang muna, Vina. Baka ganyan lang. Pero syempre, nandiyan pa rin yan si Vina. Naniniwala ako pagdating ng prelims. Ano pa din yan? Bongga pa din yan. Tsaka sa finals, bobongga pa din yan. Ayun. Comment naman about Atisa. O, ayun nga, so sinabi na natin, si Vina mukhang pagod na.
Si Venezuela mukhang pabida-bida. Si Atisa naman, so far, okay lang naman sa akin. Diretso lang ang linya. As in, maintain lang. Consistent, na may maintain lang. Hindi mo naman mukhang hulas, hindi mukhang hulas lagi, hindi mukhang pagod. O baka Filipino lang kasi ko, tapos mahal natin si Atisa, susuportahan natin. Kaya baka ganun ang tingin ko. Pero pera bias, hindi talaga siya mukhang pagod. Tsaka lagi siya nasa social media eh. Babad si Atisa sa mga posting sa social media. Silang tatlo nga ni Venezuela sa Thailand. Kaya pag pinagsama-sama mo yung tatlo, pag pinagkumpara-kumpara mo, dun sa tatlong yon si Atisa yung walang butas. Ayun, sige, sasabihin na naman ulit natin, masyadong mahinhin, sasabihin, wala talagang butas pagdating sa styling sa mukha, hindi hulas, hindi siya yung pabida-bida. So, ang naging issue sa kanya, energy pa rin, styling. So, personality. Yung personality yung binabato. I mean, energy, personality. Yung styling pala, okay tayo doon. So, sa personality yung binabato, pero wala eh. Wala ka nang ibang ibabato kay Atise kasi hindi siya bida-bida, low-key siya doon. So, yun yung maganda sa kanya. Official host. Wala pa. Meron na ba? Meron na ata official host. Nakalimutan ko na tuloy. Meron na. Hindi ko kilala. Feeling ko pasabog si Atisa sa finals. Hopefully, sabi ni Leila Lay. O meron na nga Steve Bryan. Hindi ko kasi kilala yon. Pero, yun nga, may official host na. Guys, November 21 pala again. Friday. Official na, Friday. Kasi di ba dati nagduduel tayo, baka Saturday. So, Friday talaga siya. Friday. Ano ba? Anong oras dito sa Pilipinas? Umaga. Alas 9, alas 10 dito sa Pilipinas. So, November 21, Friday siya. So, mantakin nyo noong aga. 8 p.m., 9 a.m. Basta ganyan. Abang na lang kayo sa Biyernes. That's next Friday na. So, ang bilis. Ilang araw na lang yung mga candidates. So, mantakin nyo noong aga, no? So, yung mga girls, sa Thursday, syempre, Thursday practice sila. Tapos, Friday ng 1 a.m., dapat nakaalis na sila dun sa venue. Tapos, pupunta na sila dun sa Impact Hall. Alas 2 dapat nagme-makeup na. Grabe na yung aga. Wala ka talagang tulog nun. Kaya ayun yung hirap pag sa Asian country ginaganap, yung Miss Universe. Kasi ang sinusundan nilang oras, or ang majority na oras dapat, yung hinahabol nila is yung sa kabilang side ng mundo. Kaya umaga siya nagaganap dito. Same na nangyari dun sa Philippines. Yung ginanap dito, yung Miss Universe sa Philippines noong 2016 or January 2017. Ganun din siya. Sobrang aga nag-prepare ng mga girls. Yes, super puyat kasi mantakin nyo Thursday. Nagpa-practice sila hanggang gabi yun. Mag-aayos ka ng mga gamit mo. Kasi wala na talagang tulugan. No? Kasi dapat 1 a.m. ng Friday, kinabukasan, nakaalis na dun sa mga hotel. Tapos 2 o'clock nasa venue na. Nasa hall na. So tuloy-tuloy na yung araw. Kung ikaw pa yung mananalo, tuloy-tuloy na yung buong araw mo ng Friday kasi mga presko na yan, sunod-sunod na. So, wala talagang tulog. Kailangan talaga ng matinding energy. Ayan. Speaking of energy, kaya ngayon nagkakasakit na yung mga girls. Marami nagkakasakit ngayon eh, ng mga candidates. At hindi naman may iwasan yan pag talagang duration ng pageant, yung week long. Kasi nga, yung mga activities, sunod-sunod, tas maaga lagi ang call time. So, marami mga nagkakasakit na girls ngayon. Yung mga nag-withdraw na nga ata dahil nagkasakit. Like, for example, Iceland na umuwi na ata. Yung iba din kasi, syempre, mainit nga daw sa Thailand ngayon, humid yung weather. Minsan uulan, minsan maaraw. Yung iba nanibago din pagdating sa weather. Yung food poison, I'm not sure dun sa food poison kasi wala rin naman tayong magsalita sa food poison. Baka sabihin natin dito food poison, tas hindi naman pala. Masu tayo nung hotel. So baka na lang, effect na lang din yun ng body clock nila kasi nga nag-adjust dun sa weather. Ayun nga, pagod lagi. So nasisa na lang ata pagkain. Ayan, Miss Indonesia nag-LBM na, sabi ni Era. Feeling ko na lang, connect na lang yun. Gawa nga na syempre pagod na, yung weather nga, ganyan.
Bantakin mo naman 2 weeks, di ba? Laging aga gigising, puro activities, tutulog late, magre-rehearsal pa. So, nag-connect na lang talaga. Yung iba baka wala pang kain kasi nagda-diet, di ba? Kuya Carlen Lined, may anong pinagbabasehan ng Best in National Costume? Pinagbabasehan, yung Best in National Costume ngayon sa botohan na, Matchaga. So, yung Best in National Costume, for the show na lang yun, for the entertainment. I mean, yung National Costume Show. For the show na lang, for the entertainment. Kasi yung mananalo dyan, sa botohan na lang din naman huhugutin. Yes, sa 19 siya. Same with preliminaries. 19 din siya magaganap. At ang 19 ay Wednesday. Wednesday, 19. Yes. Guys, bukas swimsuit competition. Yes, Team Catalina. Swimsuit show bukas 5 p.m. Manila time. Live yon for sure sa MGI YouTube channel. Anong oras? 5 p.m. Manila time. Sa tingin nyo po, magpipink gown ba si Atisa sa prelims or finals? Mukhang hindi. Mukhang walang pink gown na magaganap. Tapos close door interview Saturday. Yes, era. Kuya Carl True po, na bench ang official sponsor ng swimsuit. Yes po, kinumpirma na yan. Bench. Kailan po ang prelim? 19. November 19. So sa inyo ngayon, sino yung sa tingin yung mga angat? Sa akin, yun, I mean, mga angat, mga pinag-uusapan, mga naglalaban-laban. Marami ba sa listahan nyo? Basta sa akin yun pa lang din. Venezuela, Thailand, Philippines. Wala na munang iba as of now. Pero after the swimsuit show, let's see kung solid ba itong tatlong to na binanggit ko, kung sila pa rin. Tingin mo po posibleng makapasok si India? Opo, papasok yan si India kasi top 30 yung pipiliin. Ang dami ng top 30. Kapasok-pasok naman si India. Pero ayun nga, speaking din ng India, hindi mo rin siya makitaan ng consistent siya. No? Minsan nawawali din talaga. Sabi ni Era, parang 5 lang daw sa kanya. 'Di ba Era, parang 5 lang sila mukhang naglalaban-laban dyan. Or less than 5. Unlike ng mga ibang edition na parang ang dami nila. Kasi nga, itong edition na to ng Miss Universe, mukhang more on issues, official statement, ganyan. Pero dun sa quality ng mga delegates, mukhang kukunti lang talaga sila. Ano kaya bukas ang pasabog ni Atisa? Yan ang aabangan natin kasi swimsuit show na. Tingnan natin yung magiging lakad niya or pasarela niya. Recently lang din, parang nag-trending ata na si CJ daw ang isa sa mga nag-train sa kanya. So, tingnan natin kung may bago nga ba sa ipapakita niya sa swimsuit show bukas. Kaya excited tayo. Clarence, magaling po ba si Yamilix Hernandez? Or magaling po ba si Yamilix bukas? Mukhang ang papakita ni Yamilix bukas pang MGI na pasarela. Ayun din pala, tingnan natin kung may mga mag-MGI na pasarela bukas, no? Kasi nga, ang nag-organize itong swimsuit show, si Nawat. And alam niyo naman na standards ni Nawat, diba? Ang gusto niya sa swimsuit, yung pang-MGI na galawan. So, tingnan natin bukas yung mga girls kung mag-MGI ba silang panggalawan or yung mga Miss Universe na galawan. Pag nag-MGI silang galawan bukas, ibig sabihin, baka na pagtanto nila na sinawat yung most na andito. Baka mag-MGI sila, nagalawan. Pero, let's see, baka naman pang Miss Universe pa rin ang galawan nila. Yun din yung excited ako bukas kung ano yung magiging galawan nila eh. Kung itutugma ba nila sa MGI or ano. Anong oras bukas? 5. Buti ba si Ana may award na agad. Anong oras bukas? 5. Manonood raw mo ba si Paulina Vega sa Thailand? Hindi ko po alam. Walang ganap ngayon. Still Universe daw. Sabi ni JM, Still Universe pa rin daw. O no, para may distinction ang Miss Universe at MGI. Pero naliw ako dun sa mga galawang MGI talaga. Kaya parang ako mismo, naghahanap ng galawang MGI. Parang pag Miss Universe yung galawan. Kaya rin bukas makikitaan natin ng mga Miss Universe galawan. Parang mabuboard ata ako. Yung Miss Universe palang galawan, yung kagaya ng galawan ni Venezuela last time sa MGI. Naalala niyo yung galawan ni MGI last time? Ni MGI Venezuela last month ng October.
Ganun yung mga Miss Universe na galawan sa swimsuit. So, tingnan natin bukas. Baka may mga maggagano ng buhok. Yung mga, alam nyo yun, kumaldag. Mas maganda galawan ni Adam. Tigilan nyo na si Adam, pagpahingahin nyo na siya. Unang-una si Adam, hindi naman siya full expense paid ng MUO para mag-cover. Lahat naman sila doon ng budget media, hindi naman expense paid yun ng MUO. Sariling gastos nila yon. Tapos, mini-maintain nila mga sarili nilang pages. So, wala rin naman tayong kay para uriin sila or okrayin. Kaya ngayon, di ba si Turkey, nagka-issue sila ni Turkey. Sabi ko, bakit parang minamandate ni Turkey si Adam na i-post siya? Unang-una, page ni Adam yun at gastos ni Adam lahat ng naandun. Pero naintindihan ko rin naman si Turkey kasi nga kung feeling niya na itchapwera siya, valid naman din yung sentimiento niya. Pero, issues na nilang dalawa yun. Buti nga hindi nasampal si Turkey Sabi ni Sporty. Magigets nyo yan, guys, pag kayo naandun sa Thailand, tapos nagko-cover kayo, tapos pagod na pagod kayo, tapos hindi nyo na alam kung kaninong kamay kayo. Di kasi kamay nyo, di ba dalawa lang? Hindi nyo na alam kung kanino kayo tatapat na camera. Magigets nyo yung sentimiento ni Adam. Though magigets nyo rin naman din si Turkey. Ewan ko, siguro may bastusan nga naganap, pero hindi naman tayo, wala naman tayo doon, hindi natin alam ang tunay na istorya. Feel mo sinong mananalo sa MU? Malakas ang kutob ko kay Atisa pa din. Feeling ko it's time. Feeling ko nag-align talaga lahat ng stars kay Atisa. Anong ganap ngayon? Wala. Live lang. Tapos may magsa-slide. Slide na bukas. Yung slide na paa. O nga pang MGI yun, era. Yung slide na paa. Moonwalk. Ganun. Tago pa ang walk ni Atisa. Wala pa siyang pinapakitang turn. Parang pinapasabog pa niya. Baka makita natin yung 2024 Atisa, no? Maganda yung galawang 2024 Atisa. Yung sa MU page swimsuit. Yun yung gusto kong galawan ni Atisa. Bulating sa swimsuit. Okay, sabi ni Sporty, sorry Carl. Pero ayoko kay Latina. Ba't hindi niya naiisip na saling pusa lang siya? Wala, Sporty, nandun na siya Kunyari, ikaw si Miss Universe Latina. So, anong gagawin ko? Magpapakalungkot ako. Lugmok, gano'n. Wala, nandun na si Latina. Kailangan niyang ilaban lahat. Nakasash na siya Okay, sabihin na natin salit pusa. Isipin mo na saling pusa ako. Pero hindi ako pwedeng magpakalugmok. Kailangan ko lumaban. Nandun na ako Kung si CJ lang nag-train kay AM, mukhang pataas ang percentage na pang MGI ang galawan. Ricky Decino. Tingnan natin bukas kung ano yung galawan ni Atisa or galawan ng mga girls kung pang MGI. Kung pang MGI ang galawan ng mga girls, ibig sabihin na bulungan sila na girls dapat ganito yung galawan nyo kasi ganito yung gusto ng director natin or ng sponsor or what. So, let's see bukas kung ano yung magiging galawan nila. Pero kung may hinhin pa rin, kung universe pa din, aurahan, edi universe aurahan pa din. Walang impact si Venezuela, maganda lang, mas nakakasawa, ang ganda. Yun nga din, ang sabi natin JM kanina, yun yung concern kay Venezuela. Minsan parang yun nga, nakakasawa na laging plakado, laging ayos na ayos. Pero still, naniniwala naman ako na siya yung want to beat Venezuela. Kasi siya yung laging nandyan, siya yung laging visible. Siya yung laging laman ng social media. Pero dahil online lang naman tayo, hindi natin alam yung galawan nila pagdating sa live. So, tingnan natin kung makaka-apekto ba yung mga galawan nila sa live. Guys, yung food poisoning, huwag kayong maniwala. Miss Mexico, maka-Chinky Pacquiao. Yes, Era, hindi ko na nga siya ma-ansi. Yung Chinky Pacquiao. Kamukha talaga ni Madam Jinky. Pangit daw ng turn ni Vina, sabi ni Shuta. Pangit ng turn ni Vina. Pero feeling ko bukas talaga may papakita yan si Vina. May papakita yan bukas si Vina. Although, ito lang, mukhang pagod lang siya. Pero may papakita yan bukas.
Sabi ni Matt, gets ko yung strategy ni Atisa. Diba? Ako din, nagigets ko na ngayon yung direction sila, kung saan sila papunta. Tapos okay lang din naman. Okay lang din naman yung ganung directions ni Atisa kasi nga, ngayon nga, may mga pabida-bidang candidates. At least hindi ka rin nakikibida. Pag pabida-bida ka din kasi, di lahat na kayo bida-bida. Ano mangyayari sa atin pag lahat na tayo bida-bida? Kaya okay lang yung ganung direction ni Atisa. Na nandyan lang. Tapos ayun nga. So ganun na rin si Vina. And si Vina, hindi na rin pabida-bida ngayon. So pareha silang hindi pabida-bida. Yung parang nandyan lang sila. Ayun lang, nandyan lang. Bahala kayo dyan. Kaya nga si Vina, dati di ba laging pabongga si Vina, di ba? Lalo na yung nasa MUT siya, tapos yung nanalo siya. Babad na babad yan. Tapos yung mga nag-uumpisa pa lang tayo. Pero ngayon parang, ayun nga, sabi nga natin, laging pagod, laging ano. Kasi nga, mukhang umi-strategy din. Go ka po sa Thailand. Hindi po. Hindi ba tingnan ganun strategy? Ako okay lang. Okay lang ako sa ganun. Tama, para naglaylo sa Thailand. Diba? Mas matathreatened ako sa first runner-up ng MUT 2025. Sasabog yan si Atisa sa prelims. It's giving P ang atake ni Atisa. Deja vu daw. Sabi ni Cornsey. Oo, ganun na yun. Okay na yun. Basta ako siya yung mananalo, siya na yun. Gaya-gaya sa Thailand. Anong country sa Latina? Wala po. Feel ko si Vina bukas sa arangkada. Feeling ko din, may makikita tayong ibang glow kay Atisa bukas. Thoughts about kay Adam? Ito na naman kayo. Pagpahingahin na nga natin si Adam. Early picks mo sa MUPH. Looking forward pa din Venezuela, Thailand. Sorry, dumighay. Thailand and Philippines. Silang tatlo pa din. Silang tatlo pa lang yung nilolook forward ko. At mukhang sila na yan. Mukhang top 5 na yan. Oo, top 5 na yan. Pero si Venezuela nga mukhang ano pa eh. Mukhang hindi pa eh. Pero mukhang okay, mukhang top 5. Happy 10k likes. Yes! Alam na alam ang galawan ng Thailand, sabi ni JM Fire. Paano kung si Thailand at Philippines ang holding hands? Eh di masaya. Masaya yun. Gusto ko rin yun makita. Philippines and Thailand sa top 2. Sana naman, Carly, balik ng Emmy yung soundtrack nila. Ayun ba? Sporty. O yung isa pang soundtrack. Pero, ano ba? Venezuela. Si Venezuela, kasi, di ba, 3 times ginanap ang Miss Universe sa Thailand. 1992. Correct nyo na lang ako. 1992, 2005, 2018. Tapos, dun sa 3 taon na yon, pasok ang Venezuela. 1990, tama nyo na lang ako, totoo ba sinasabi ko? 1992, 2005, 2018, pasok ang Venezuela. So, may ano talaga sila, may mata talaga sila na pag Venezuelan queen, gustong-gusto talaga nila. Tapos papasok sila sa top 5. So, mukhang papasok sa top 5 ang Venezuela pa rin ngayon. Thoughts about Panama. Si Panama minsan na-hype lang. Minsan okay. Minsan may mga makikita kayong video si Panama yung nandiyan na sa eksena. Pero minsan may ibang araw na wala na din. Ganun. Sasabihin minsan sa igantong araw, ang lakas ni Panama. Pero minsan kinabukasan, wala na. Ganun lang din yung iba. So hindi nga sila consistent. Like dun sa 3 girls na na-mention natin. Kung ganda pag-usapan yung Vina di makapasok sa top 50. Uy, hindi. Vina Prabinar Singh yan. Vina Prabinar Singh. Feeling ko si Atisa Latina look. Bukas na may unting Barbie look. Basta mix na nafe-feel ko. Exciting, no? Kung ano yung look niya bukas. Who's your standout rather than Philippines? Standout. Marami naman sila.
Pero yung mga want to beat, dun pa rin sa dalawa. Venezuela, Thailand. Sana all out Atisa bukas. Hindi pa prelims bukas, swimsuit. Swimsuit bukas. RJ, hello. Sino sa tingin mo dark horse this year? Turks and Caicos. Dark horse. Turks and Caicos. Senegal daw. Sabi ni Adrio Perez. Si Indonesia. Croatia. Croatia, sabi ni RJ. Parang hindi na kasi dark horse si Croatia. Parang name-mention na kasi siya nito lang eh. Tapos nag-ano na siya, nag-top 3 siya sa hot picks. Siya yun, di ba? Nag-top 3 sa hot picks ng Miso. Si Cote d'Ivoire, hindi mo na siya rin ma-mention na dark horse kasi nasa listahan niya nung nag-umpisa. Portugal, pwede. Oo, Portugal. USA, hindi eh. Trinidad and Benguet. Hindi. Trinidad and Benguet. Dark horse. Pwede. Trinidad and Benguet. China. Let's see. Palestine. Hindi. Na-mention na yan nung nag-umpisa tayo eh. Guys, bukas, 5 p.m. Manila time, swimsuit show. Hanap na lang kayo ng mga magla-live, pero bukang magla-live yan sa MGI. Pwede na po sila paayos, Tom. Yung paayos, nang hindi ko sure. Siguro glam team pa rin ng mismong nasa organization yung mag-aayos. Kasi yun yung nagiging issue natin recently, di ba? Walang glam team. Sariling ayos ng mga girls. Kaya nagtataka kayo, bakit diba sobrang plakado, baka nga may glam team sa loob, pero wala talaga silang glam team. Pero bukas, hindi tayo sure kung pwede sila magpaayos. China daw nasa hot picks ng mga Latino. Minsan okay to si China, actually bumubulaga siya. Una ko siya na-notice yung opening ceremony. Tapos yung mga nagtagal-tagal na tayo, minsan okay, minsan hindi. Ewan ko, tingnan natin. Time na ba ng China? Bench po ang sponsor ng swimwear. Yes. Naka-bench sila bukas. Or bench yung sa final show. Anong oras? 5 p.m. nga. Guys, 5 p.m. nga. 5 p.m. Ayan, naka-isang oras na ako. 8:20 na. Siya, bukas na ulit tayo magkita-kita. 5 p.m. Magla-live ulit tayo after ng swimsuit show tomorrow. Guys, swimsuit show 5 p.m. bukas. Ulit, 5 p.m. bukas. 5 p.m. Tapos November 19 naman, preliminary competition. And then November 21, sobrang aga, alas 8, it's the finals na. So, ilang araw na lang tayo bukas. Then, bukas na lang tayo magkita-kita. Dami natin viewers, 400 na sa lahat ng mga viewers natin. Magandang gabi po. Bukas na ulit tayo magkita-kita. Paulit-ulit. Okay, so YouTube pala ako, Carl Loyola YouTube ha. Carl Loyola YouTube. Tapos, after ng swimsuit show bukas, mag-upload na ako ng hot pics. Hot pics. Hot pics. May batayan tayo eh. Tapos dito sa TikTok, hindi na ako nakakapag-upload ng mga short video. Kasi wala talaga akong oras. As in, nilalaan ko na lang dito sa pagla-live tapos sa pag-YouTube. Yun. Thank you so much. Magandang gabi. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.